Ano ba ang secret ni Lord? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna sina Jose Hizole, Liberty Miguel, and Randy Manlapig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol sa secret will of God. Ano ba yung sikreto ni Lord? Magandang alamin yan, no? So, ano ba yung secret will? God's secret will refers to His hidden decrees, eternal plans by which He governs the universe and ordains everything that comes to pass. Unlike His revealed will, yung revealed will po, yung inihayag ng Diyos na kalooban niya, pinag-aralan na po natin yung nakaraan, letter R po yon. Sa naka-alphabetical order po kasi yung mga topics natin this year, so pwede niyo po i-check. So, unlike His revealed will, which is made known to us in Scripture, His secret will is inaccessible until it is fulfilled in history. Ibig sabihin, yung secret will ni Lord, hindi natin alam hanggat hindi inihahayag ng Diyos sa atin. So, hindi natin alam kung anong gagawin ni Lord in the future, pero later on, malalaman din natin. Kumbaga, sekreto siya ngayon, pero later on, malalaman natin. This doctrine emphasizes God's absolute sovereignty. Nothing happens apart from His wise, holy, and good purposes, even if His reasons remain hidden to us. So, meron talaga mga bagay na sekreto si Lord na hindi na natin malalaman forever. While we are not called to uncover or predict His secret will, we rest in the assurance that all things, both good and difficult, unfold according to His perfect plan for His glory and our ultimate good. Now, sabi po sa verse natin sa Deuteronomy chapter 29, verse 29, "The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever." So, may mga sekreto ang Diyos na pang sa Kanya lang, tapos merong mga inihayag ang Diyos na para talaga sa atin. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. So, pag-aralan po natin, ano ba yung secret will, no? So, dito po, meron po tayong 3 puntos as usual. Number 1 po, some secrets are hidden forever. Sa kaisipan ng Diyos, no? May mga bagay talaga na hindi ihahayag sa atin. Kasi unang-una, Diyos siya eh. Meron siyang sariling isip. At yung kaalaman ng Diyos, hindi natin kayang, kumbaga, maarok yung kaalaman at karunungan ng Diyos. Because God is God. We're just creature. Napakaliit lang natin. Yung brain natin, we cannot, contain the wisdom, the knowledge of God. Kaya talaga, automatic yun. Meron talaga mga bagay na sekreto na Diyos lang yung nakakaalam. At maging sa buhay natin, no? Maraming mga pagkakataon na mangyayari sa buhay natin na minsan may sagot sa tanong natin, bakit nangyari sa atin yung mga bagay-bagay, pero minsan may tanong tayo na wala talagang sagot. Bakit namatay yung nanay ko ng maaga? Bakit namatay yung tatay ko? Pinag-pray ko naman. Things like that. Minsan may sagot si Lord. Minsan may wisdom na ibibigay sa atin. Ipapaunawa sa atin si Lord. Pero minsan talaga wala nang sagot. Si Lord lang yung nakakaalam. Alam niyo po, dyan pumapasok ang pananampalataya. Sa mga pagkakataon na hindi natin alam, nananampalataya tayo na, Lord, hindi ko man alam, pero ikaw alam mo. And you know what you are doing. Sapat na sa akin na malaman ko na alam mo kung ano yung ginagawa mo sa buhay ko. Even though I don't understand. Lagi ko nga pong in-illustrate yan sa ganitong kaparaanan. Meron po akong baby na mga 5 months old na yata or hindi ko alam, nakalimutan ko magalit yung misis ko, no? Mga 5 buwan na yata. Or 4, I don't know. Yung baby na yon, nakikita niya kami, no? Kumikilos, nagtitimpla ng gatas, pero hindi niya naiintindihan yon. At hindi niya na kailangang maintindihan na sa tuwing iiyak siya or kung ano mang ginagawa niya, no, na hindi niya na kailangan na malaman na nagtitimpla kami ng gatas for him. Pero, nandun lang siya, iyak lang siya ng iyak. Hindi niya naiintindihan. Pero kami, kumikilos kami para sa Kanya. Ganon din po yung Diyos sa atin. Minsan, ngawa lang tayo ng ngawa, iyak lang tayo ng iyak. Pero we don't have to understand everything that God does for us. Hindi na natin kailangan malaman. And sometimes, yun ay forever hidden na. Nakatago na. Pangalawa po, some secrets are yet to be revealed.
Ayan. May mga sekreto po yung Diyos na sekreto niya temporary at the moment, pero ihahayag niya rin in the future. Ano pong halimbawa niyan? Sa mga kabataan dyan na nakikinig, kung kayo ay, wala pang girlfriend or boyfriend, or focus pa lang kayo sa pag-aaral, actually, you don't know kung sino mapapangasawa mo. Kahit pa sabihin mong, kahit pa nag-decision ka na, ito yung gusto ko mapangasawa, tong girlfriend or boyfriend ko, ito yung papakasalan ko pag naging 30 years old na ako or 25 years old. Kahit pa mag-decide ka, you don't know. Hindi mo rin alam. Hindi mo nga alam kung kailan ka mamamatay eh. You don't know the future. You don't know for certain what will happen in the future. Ang Diyos lang ang nakakalam kung anong mangyayari sa future. Now, malalaman mo kung ano talaga yung plano ng Lord kapag inihayag niya na sa'yo. Halimbawa, yung mapapangasawa mo, si Lord lang nakakaalam nun. Marireveal lang yung sekreto ng Diyos na yon. Secret yun temporarily. Pero in the future, ihahayag yan sa ng Diyos. Ibibigay talaga sa iyo ng Diyos kung sino yung mapapangasawa mo. Hindi mo alam kung ano itsura ng anak mo. Hindi mo alam kung... Ako nga, mga 10 years ago, hindi ko naman alam kung ilan magiging anak ko eh. Hindi ko naman alam kung anong magiging itsura nila. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Hindi ko alam kung magkakaanak ako. Hindi ko alam kung makapag-asawa ko. Sa isip ng Diyos, alam niya lahat yon. Secret yon sa isip ng Diyos na hindi pa nahayag sa akin. Ganon din po sa inyo, no? May mga sekreto ang Diyos na hindi mahahayag later on. Matutuklasan natin later on. Alam niyo po, mag-pause muna tayo ngayon, no? Pagmuni-munihan muna natin yung mga nangyari sa buhay natin. Actually, ang dami mong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos right now, revealed, inihayag sa iyo, ipinaranas, ipina-experience sa iyo ng Diyos ngayon, na never mong naisip 5 years, 10 years ago. Baka yung katabi mo dyan ngayon, no? Na love life mo ngayon, asawa mo ngayon, di mo nga naisip yan na makakasama mo yan maybe 5, 10 years, 20 years ago eh. Pero binigay sa iyo ng Diyos. Kaya i-kiss mo muna sa pisngi, no? Appreciate mo yung gift ni Lord sa iyo. Pati yung mga anak mo, kiss mo na rin sa pisngi habang natutulog pa. Total, maaga naman yung devotion natin ngayon. So, some secrets are yet to be revealed. Now, pangatlo po, some secrets are revealed to God's people and hidden to others. May mga sekreto ang Diyos na inihayag niya sa people of God na hindi niya inihayag sa iba. Maganda pong pag-usapan to, no? Dito sa marami pong mga verses dito, Matthew chapter 11 verse 25. Sabi dito, "You have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children." Itinago mo, isinekreto mo sa mga matatalino at mga marurunong, pero inihayag mo sa mga bata, sa mga sanggol. Sabi dito, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven," yung kingdom of heaven pala may secret, no? "Has been given to you," inihayag sa people of God, sa mga disciples, "but not to them." Isinekreto sa iba. Ano kaya to? Mark chapter 4, 10 to 11. "The secret of the kingdom of God has been given to you." May sekreto, inihayag sa inyo, sa people of God, sa mga disciples. "But to those on the outside, everything is said in parables." Nakita niyo po yung salitang outside? Sa theology po ni Mark na nagsulat nito, merong insider, tsaka merong outsider. Merong inside secrets na hindi alam ng mga outsider. Ano kaya yon, no? Luke chapter 8 verse 9 and 10. Sabi dito, "The secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables." Para hindi nila maintindihan. And this is quoted from Isaiah. Sa Colossians 1:26, sabi dito, "The mystery, secret, that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people." Dati sekreto, ngayon inihayag na sa people of God. Ano kaya yan? Mamaya siguro pag-usapan natin sa separate video. Pero for now, this is about the redemptive plan of God. May plano ang Diyos na pagtutubo sa sangkatauhan. Ito ay inihayag sa people of God lang. Pero doon sa mga hindi mananampalataya, sometimes they hear the plan of God, but they don't understand. Pansinin niyo po yan. Sa ating mga mananampalataya, naunawaan natin yung gospel, pinagpapahalaga natin yung gospel, mahal na mahal natin si Jesus Christ, we value the kingdom of God, iba yung pagpapahalaga talaga natin sa ebanghelyo, talagang we love the gospel. Pero yung iba, naririnig lang yung gospel, but they don't care about it, they don't want to listen to it, they don't care at all. So they just hear.
Yung gospel, it remains a secret to them. Kaya hindi nila pinagpapahalagaan. Pero sa atin, it's revealed. And that's important. The gospel is important to us. So some secrets are revealed to God's people, especially the message of the gospel, the redemptive plan of God, and hidden to others. Sa separate video, discuss natin bakit may salitang hidden. Now, para po sa application natin, number 1, stop seeking answers when there are no answers. Again, may mga bagay na si Lord lang yung nakakaalam, no? Sabi nga po rin sa Deuteronomy 29:29, the secret things belongs to the Lord our God. May mga bagay na nangyari sa buhay natin na hindi natin alam ang sagot. At kapag hindi inihag sa atin, hindi inimpress sa puso natin, hindi natin natuklasan, no? Wala tayong paliwanag. Sometimes, hayaan na natin sa Panginoon, no? Kaya dito pumapasok talaga yung malalim na pananampalataya sa Diyos. Lord, I don't have to know. It's enough for me to know that you know. Pananampalataya po yan. So, stop seeking answers when there are no answers. Bakit namatay yung mahal ko sa buhay na pinag-pray ko ng mahabang panahon, pinag-fasting ko pa pero namatay pa rin? Sometimes we don't have to know. Sapat na alam ng Diyos yun. Sapat na nananampalataya tayo na mabuti at marunong ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Number 2 po, submit your future to God with full trust. The future is unknown. Ang Diyos lang ang nakakalam ng future natin. We have to submit. Lord, hindi ko alam yung future. At kahit malaman ko pa, wala rin akong control dyan. Kayo rin naman yung may control. I'm submitting the future. Actually, lang sinasabit natin yung mga worries, actually. Pag sinabit natin yung future sa Panginoon, basically what we're doing is we're submitting our worries. Yung mga alalahanin natin, ibinibigay natin sa Panginoon, knowing that the Lord knows what He's doing, and He is sovereign. He is in complete He has the complete control over all things. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo na dapat yung pinaka-relax. Kasi we believe in God who is in control. Ang Diyos na siyang may control sa lahat ng bagay. Submit your future to God with full trust. Alam niyo po, pag na-submit natin sa Panginoon ang may buong-buong pagtitiwala, ang kinabukasan natin, ang makakamta natin noon ay kapayapaan. And ang dalangin ko po sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan ng Diyos. Kailan po mangyayari yan? Pag sinorender mo na sa Panginoon yung alalahanin ng bukas. The future is unknown, but God holds the future. Number 3 po, share the secrets of the kingdom with hearts that are ready to listen and believe. Kahit po minsan, share ng gospel sa ibang tao, minsan talaga, sarado na yung tenga nila. Minsan, yun na yung judgment nila yung nagsara na yung tenga nila. Pero hanapin natin mga kapatid, yung mga taong may bukas na puso at handang makinig sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Pag ibinigay sa iyo ng Diyos yun, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. You speak, you share the secrets. Sabihin mo sa kanya, pare koy, mare, may sekreto akong gusto kong sabihin sa iyo. Makikinig agad yun kasi mga tao mga chismosa. Pero itong sekreto na to, secrets of the kingdom to. Share the gospel, no? The redemptive plan of God. Now, para po sa ating discussion, how do you practically submit your future to God? Practically speaking, paano mo isosurrender sa Panginoon yung future? Para wala ka nang inaalala sa buhay, no? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Sovereign Lord, I praise you for your perfect wisdom and unshakable plan. Forgive me for the times I try to control what belongs only to you. Teach me to trust your hidden purposes, even when I don't understand them. Help me to walk faithfully in obedience to what you have revealed, confident that you are working all things for your glory and my good. Keep me busy in loving you. Keep my heart at rest in your unchanging will. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. And yung katuwang natin sa devotion natin na ito ay Secret Len. Lagay ko na lang J. So, thank you very much kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon.
Now, sa separate video po natin, i-discuss po natin yung ano ba yung ibig sabihin ng hidden. Bakit may mga tinatago ang Diyos sa mga hindi mananampalataya, no? So, pag-usapan po natin yon sa separate video natin. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate po natin, mga kapatid, yung inyong mga comments. Nakakapagbigay po ng encouragement yan sa atin. So, wag nyo po ipagkait, no? Pag meron kayong natutunan, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please, lagi ko po pinapaalala, lagi po nating i-share yung ating mga devotion sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. At i-discuss na rin natin to sa kanila. Simulan na rin natin yung conversation with them para mas mapalapit sila sa Panginoon. Yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.